Ang alamat ni Malakas at Maganda. Noong unang panahon ay wala pang tao sa lupa. Maraming iba't ibang hayop at kulisap sa paligid. Puno ng isda ang mga ilog. Iba't iba rin ang mga uri ng mga halaman. Sa isang dalistis ay may tumubong mga puno ng kawayan. Nagpagandang lalo sa lugar na iyon ang mga kawayan. Sumasayaw ang mga dahon at ang katawan ng mga ito kapag umihip ang hangin. Isa sa mga puno ay may mataas at matabang na sanga. Kakaiba ang sanga dahil napakalaki. Ano kaya ang laman nito? Buksan natin para malaman natin. Ang sabi ng dalawang ibon. Tinuka ng magkaibigang ibon ang ibabaw ng malaking kawayan at narinig nilang lumalagitik iyon. Nagpatuloy sila sa pagtuka hanggang sa mabiyak sa gitna ang kawayan. Nahati sa gitna ang kawayan. Nakita ng magkaibigang ibon at ng iba pang mga hayop ang dalawang tao sa loob noon. Natutulog ang mga ito. Isang lalaki at isang babae. Nagising ang dalawang tao sa loob ng kawayan. Bumaba ang mga ito. Naglapitan sa kanila ang iba't ibang hayop. Natutuwa ang mga ito. Mayroon na tayong makakasama na mag-aalaga sa atin, sabi ni aso. Tama kayo, anang sabi ng lalaki. Mula ngayon ay kami na ang mag-aalaga sa inyong lahat. Kami ang bahalang maghanda ng mga pagkain na titirahan ninyo, saad ng babae. Teka, ano ang itatawag namin sa inyo? Tanong ni Kambing. Hindi namin alam ang inyong mga pangalan, sabi naman ni Usa. Kami ay may mga pangalan. Dapat ay mayroon din kayo, singit ni Pusa. Wala kaming pangalan, sabi ng lalaki. Nagkatinginan ang mga hayop. Nagtanong sila sa isa't isa. Ano ang itatawag natin sa kanila? Tanong ni Pagong sa mga kasamahan. Nahinto ang pag-uusap nila nang makarinig ng malakas na sigaw. Saklolo! Tulungan ninyo ako! Anang tinig. Naku! Si kabayo iyon! Ano kaya ang nangyari sa kanya? Pinuntahan nila ang sumisigaw at nakita nilang naipit ang isang paa ni kabayo sa malaking bato. Tulungan natin siya! Kawawa naman! Sabi ni aso. Pero malaki ang bato. Hindi natin kaya, sabi ni Kalabaw. Agad kumilos ang lalaki. Lumapit siya kay kabayo. Itinulak niya ang malaking batong nakadagan sa paa ni kabayo. Madali niyang naitulak ang bato. Ang lakas niya! Bulalas ni Kambing. Alam ko na ang dapat nating itawag sa kanya, sigaw ni aso. Dahil madali niyang naitulak ang malaking bato, tatawagin natin siyang Malakas, ang sagot ni aso. Sa kanya naman, ano naman ang itatawag natin? Usisa ni Manok na nakaturo sa babae. Dapat ay makaisip tayo ng pangalang babagay sa kanya, ang sagot naman ni Rabbit. Nag-isip ang lahat. Nahirapan sila dahil wala silang pangalang maisip na babagay sa babae. Maya-maya ay may dalawang ibon ang dumapo sa magkabilang balikat ng babae. May dalawang bulaklak ang mga ibon at ipinatong ito sa babae. Inilagay ng dalawang ibon sa magkabilang tenga ng babae ang mga bulaklak. Nakatingin ang nakaroong mga hayop sa ginagawa ng dalawang ibon. Si Malakas man ay nakatingin din sa kanya. Nang mailagay ang mga bulaklak sa magkabilang tenga, ay napangiti ang babae. Buong paghanga namang nakatitig si Malakas sa babae. Lalong gumanda ang babae dahil sa dalawang bulaklak sa tenga nito. Lumapit si Malakas sa babae at hinaplos niya ito sa buhok. Napakaganda mo naman.
ang wika ni Malakas. Oo nga, ang ganda mo talaga. Bulalas ni Pabo. Bagay sa iyo ang mga bulaklak. Biglang nagtatahol at nagtatalon si Aso. Napatingin sa kanya ang lahat. Alam ko na, ang itatawag natin sa kanya. Alam ko na. Sigaw ni Aso. Ano? Iisang tinig na nagtatanong ng lahat. Tatawagin natin siyang maganda, sabi ni Aso. Maganda? Aba, bagay nga sa kanya dahil napakaganda niya. Pag-ayon ni Kambing. Kung gayon, ay maganda ang itatawag natin sa kanya. Sigaw naman ni Pabo. Lumapit si Maganda sa mga hayop. Masaya siya dahil may pangalan na siya. Maraming salamat sa inyo. Umaasa kayo na magiging tagapagtanggol at tagapangalaga ninyo kami ni Malakas. Ang sabi naman ni Maganda sa mga hayop. Mula noon, ang lalaki at babae na lumalabas sa kawayan ay tinatawag na Malakas at Maganda. Sila ang naging tagapag-alaga at tagapagtanggol sa mga hayop sa gubat. Kaya naman, mahal na mahal sila ng mga ito. Hanggang dito na lang ang ating story sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Mga kaibigan, huwag nyo namang kalimutang isubscribe ang aming YouTube channel. I-like nyo na din, i-comment and share. And don't forget to click the notification bell pala para palagi kayong updated sa susunod nating upload na story dito lang sa Karig JTV. Maraming salamat po ulit and God bless everyone. Bye!